So ito kung kailangan nyo pa po ng pruweba na totoo ang sinasabi nitong si former Senator Trillanes tungkol sa ICC, look no further than the Facebook post nitong si Senator Bato. Okay? Parang si Senator Bato na rin ang nagkumpirma nung pong nangyayaring investigasyon ngayon ng ICC. Okay? Yung sinasabi ni Trillanes na 50 ang nilapitan, kinakausap, at binubuo yung kaso at malapit nang lumabas yung warrant of arrest laban dito kila Senator Bato at kay dating Pangulong Duterte. So sa post po kaninang umaga ni Senator Bato, ito po ang kanyang sinabi. So sad of my upperclassman when PRRD was about to remove you from your post cause you are a Pinoy appointee. I move heaven and earth to dissuade him. You finished the whole 6-year term. Now you are busy convincing PNP officers to testify against us in ICC. God bless you, sir. Yan, di ba? Kung talagang nagsisinungaling si Trillanes, kung talagang wala namang investigasyon, kung walang... bakit yan, kinumpirma na si Senator Bato na mismo ang nagkumpirma na meron siyang mga upperclassman na nagre-recruit para po mag-testify laban sa kanya doon sa ICC. Okay? Pero sa akin, ito naman yung ginagawa ni Senator Bato ay parang nanunumbat. Diba? Tama ba yun na parang nanunumbat? Na kayo, hindi kayo tinanggal sa pwesto nyo dahil sa akin. Tapos, ngayon, kumbaga, iyaano nyo ako, ipapabayaan nyo ako at, kumbaga, kinakalaban nyo ako at, kumbaga, tinutulungan nyo yung ICC na gusto kong arestuhin. Diba? So parang gano'n parang sumbatan portion diba? Natulungan ko kayo, hindi kayo natanggal diba? Sa simula pa lang, hindi ba parang mali naman yung gagawin ni Pangulong Duterte na porket appointee lang ni Pinoy, diba? Pero sa bagay, karapatan naman niya yun. Pero, yun nga, tama ba yung manunumbat ka, diba? Na ganyan. Kasi kung meron ka talagang ginawang krimen at kung meron kang, kumbaga, dahil tinulungan kita dati, itago mo yung kumaga wag ka makapag-cooperate doon sa investigasyon tungkol sa akin, di ba? Parang you are asking them to break the law or you're asking them na kumaga hindi makapagtulungan sa otoridad para magkaroon ng hustisya sa bansa. So parang ganoon yung nangyayari. Pero ako din, nagulat din ako na kailangang i-post ito in public ni Senator Bato. Usually yung mga ganyan na mga rant na parang drama yung lumalabas parang he is trying to get sympathy na parang mga wala kayong utang na loob, tinulungan ko kayo sa mga trabaho nyo, parang ganun he is trying to get sympathy from his supporters. Di ba? Parang ganun yung nangyayari. Di ba? Mga nangyayari habang papalapit yung paglabas ng warrant ay medyo hindi na mapakali at medyo hindi na alam kung anong gagawin ito sila Senator Bato. At talagang medyo I'm not sure pero baka parang panic mode na ba? Kumbaga desperate times na ba? Kumbaga laglagan portion na ba? Parang ganun yung nangyayari. Kaya lahat po yan ay epekto nitong mga nilabas na impormasyon ni former Senator Trillanes, di ba? At katulad din naman ng mga sinasabi nila pag sa drug war, kung wala ka namang kasalanan, kung wala ka namang batas na nilabag, wala kang dapat ikatakot. Okay? Yun naman ang linyada, di ba? Nung dati sa drug war, kung hindi ka naman addict, kung hindi ka naman pusher, kung hindi ka naman involved sa illegal substance, wala kang dapat ikatakot. Ganun din naman dito, kung hindi ka naman involved sa EJK, kung hindi ka naman involved sa mga summary execution, kung hindi ka naman involved doon sa mga pagpatay na nangyari sa ibang tokhang, di ba? So, wala ka dapat ikatakot. So, yun naman ang punto natin dito. At lalo pa ngayon, ni Senator Bato, yung sa Senate hearing, di ba? Parang kinakalaban yung Malacanang. I think it's only a matter of time bago mag full-blown opposition itong si Senator Bato. Kasi ngayon, hindi pa siya nagsasama doon sa mga rally, sa mga ano. I think Senator Bato will reach his breaking point. At kumbaga mag-full blast na siyang sumama dito kila Tatay Harry Roque, kila Glenn Chong, kila Atty. Vic Rodriguez, kay Tatay Digong sa pag-iikot sa mga lugar na sa kanilang no permit
rally tour ginagawa. Prayer rally tour. Di ba? Makiki-prayer rally. Tingin ko, it's only a matter of time before. Kasi ngayon, parang medyo gumigit na. Parang medyo sumiswimming pa siya sa dalawang ilog eh. Na medyo nasumusuporta pa siya kay PBBM. Pero tumitira ng Senate hearing, di ba? Pero mukhang ano na eh, mukhang it's very clear na kung saan siya nakapwesto at mukhang it's very clear na talagang tuloy-tuloy yung ICC investigation laban sa kanila. Kaya it's only a matter of time bago maging full-blown opposition itong Senator Bato, and we'll be asking for PBBM to resign. Yun ang ano ko dyan, yun ang tingin kong mangyayari dyan. Saglit na lang yan. Eventually, isa-isa na. Diba? Isa-isa na silang kakala sa admin at will ask for the resignation of PBBM. Pero sa ngayon, tingnan mo natin. I don't think dapat pinost. It makes him look weak eh. Diba? Kung ginawa sa'yo, diba? Kausapin mo, lalaki sa lalaki, diba? Pero yung i-rant mo pa sa public, diba? Iyaano mo pa. Buti hindi niya pinangalanan. Kung pinangalanan niya, mas malaking issue yan, diba? Pero para i-rant mo pa sa public yan, parang it shows weakness eh. Parang mas maganda na hindi na lang dapat. Diba? Sinolve na lang niya na hindi pinapaalam sa Facebook. Baka napakiusapan pa niya yung mga dati niyang kasama. Pero anyway, yan po, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.